Tio and Balungay sa Ginebra. Go and Mab Ahamnisi to Phoenix. Ano to? Big man sa big man, shooter sa shooter. At eto na yata ang pinakamasakit na nangyari sa Magnolia. Yung kinuha na sa trade nito lang, iiwan ka din pala. Aray ko. So yan ang ating mga tatalakayin. Isa na namang PBA Rising Star ang tutungo patungong kay BL. Balitang etong si Will Navarro ay pinapainalize ang magiging deal para sa team ng Busan KCC na siyang maglalaro sa KBL. Sa mga hindi nga po nakakaalam, ito palang si Will Navarro ay mag-e-expire ng kontrata sa katapusan ng July, na siyang batay sa balita ito'y magiging malaya na makapaglaro sa ibang liga gaya sa KBL na siyang may team na kumuha sa kanya. Bagamat mangingibang bansa muna itong si Will Navarro, pero ang Magnolia naman ay may panghahawakan dito pagdating sa PBA, dahil kahit na naglalaro siya sa ibang liga at sa ibang team, mananatili pa rin ang Magnolia ang may karapatan sa rights nito dito sa ating pambansang liga. So kung maaalala nyo, si Will Navarro ang isa sa pinakabagong manlalaro nitong koponan ng Magnolia, kaya lang agad din naman sila nitong iniwan or iiwan. Matatanda ang mabigat-bigat ding player, ang pinakawalang player ng Magnolia para lang makuha si Will Navarro sa Northport via trade. Kaya naman masakit ito kung tutuusin sa Magnolia, dahil yung inaasahan mong player na makapagdaragdag sana ng puwersa sa team, siya rin palang aalis agad. Biruin mo yung player na makukuha ng Busan KCC sa Magnolia, this conference nga, he averaged 20.57 points per game, 10.57 rebounds per game, and 1.86 assists per game. So napakalaking kawalan nito kung tutuusin. Sa mga hindi nga po nakakaalam, hindi ito ang unang beses ni Will Navarro na mag-attempt para maglaro sa South Korea. Dahil noon sa kanyang first attempt nga sa team ng Seoul Samsung Thunders taong 2022. Kaya hindi ito nakapaglaro pala noon doon, dahil na rin sa may leave contract nga ito sa Gilas noon. Pero ngayon, eto't balitay sa pangalawang pagkakataon, pina-finalize na nga po nitong si Will Navarro yung deal para sa team naman ng Busan KCC para maglaro sa KBL. At patungkol naman tayo rito kila Tyler Tio, Kai Balungay ng Phoenix, Mab Ahamnisi, and Isaac Go ng Ginebra. So may nabasa nga tayo na ating bibigyan ng reaksyon at opinion na isang trade idea batay nga po sa post nitong si Basketball Zone, na siyang sinasabi rito, credit po. Trade suggestion: Barangay Ginebra will acquire Tyler Tio and Kai Balungay. Phoenix will acquire Maverick Ahamnisi and Isaac Go. Note: trade suggestion only. Comment down your own trade suggestion. Credit Snow Badwa. So kung titingnan natin, big man sa big man at shooter sa shooter. So tingin at opinion nga naman natin dito, yung Maverick Ahamnisi, legitimate shooter talaga ito na may pagka-veterano. Kumbaga, veterano na yung laro niya, pero yung edad niya, bata pa. Yung experience niya, isa sa kaya niyang maibigay nga na boost para sa team. Yung Isaac Go naman, isang big man na may kalaparan ng pangangatawan, mataas ang basketball IQ, at higit sa lahat, may maayos na outside shooting. So sa madaling salita, ito yung big man na perimeter shooter. So ang isa nga sa advantage niya sa mga big man sa PBA, isa talaga siyang mahusay na magti 3 point, na kung saan kaya niyang gumawa sa loob ng isang laro ng 7 beses na 3 na siyang nagawa na niya dito sa PBA noon. Yung kay Balungay naman, big man na napakabata pa, 22-year-old. Big man na may tira din sa outside, pero mas madalas sa ilalim, maaasahan din talaga siya. Bagamat bata pa at bago pa nga lang dito sa liga, inaasahang may mga mai-improve pa ito paglipas ng panahon. So si Kai Balungay, isang big man na kayang mag-average ng almost double-double sa isang conference, gaya na lamang ngayong conference. He averaged 16.09 points per game, 9.82 rebounds per game, and 1.09 assists per game. Yung Tyler Tio, like Ahamnisi, isa din itong shooter. Mas maliit ito kumpara kay Mav,
pero maligsi at mahusay mag-create din ng mga play. Si Tio ay since nga po nang mawala si Matthew Wright sa Phoenix, siya na nga po ang nagsilbing offensive gunner ng team. So mula noon at hanggang ngayon, nitong huling conference na to, alam nyo bang napaka consistent ng player na to kung saan ay nakakapag-average pa nga rin to ng 12.64 points per game, 2.00 rebounds per game, and 4.18 assists per game. So kung sakali mang pagpalitin etong nasa trade suggestion na to, para sa opinion natin fair trade naman siguro, dahil syempre may kanya-kanya naman tayong opinion dito Pero kung kayo ang tatanungin, ano ang opinion nyo?